Alam mo yung pakiramdam na may mga parte sa sarili mo na gusto mong itago? Yung mga bagay na tingin mo ay kahinaan mo? Paano kung yun pala ang superpower mo? May isang napakagandang alamat mula dito sa Pilipinas na tungkol mismo dyan. Halika, pakinggan natin to dahil grabe, ang aral nito ay talagang para sa ating lahat ngayon. Madalas sa mga kwentong bayan natin laging nagsisimula sa ganito, di ba? Yung magkasama pa raw ang liwanag at dilim. Classic yan. Pero itong kwentong partikular na to, iba. Dahil ang bida dito ay isang diwan na, well, parang medyo nawawala. Hinahanap niya yung lugar niya sa mundo. Okay, so imagine nyo to. Isang mundo na walang gabi. As in, laging umaga, laging tanghali. Walang paglubog ng araw, puro liwanag lang. At dahil dyan, lahat ng nilalang doon ay sobrang saya. Laging punong-puno ng sigla. At sa sentro ng lahat ng liwanag na to, andyan yung mga diwa tulad ni Aga at Alab. Sila yung parang mga celebrity ng panahong yon. Sila yung nagdadala ng ningning sa lahat at tinitingala sila dahil sa dala nilang saya at enerhiya. Kung titingnan, parang perpekto ang lahat, di ba? Isang paraiso kung saan walang problema, walang takot, walang lungkot. Pero isipin ninyo nga, posible ba talaga yon? Isang mundong walang kahit katiting na dilim? Parang may kulang, no? Ngayon, dito napapasok yung tunay nating bida. Isang diwa na sadyang naiba sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Kitang-kita naman yung pagkakaiba. Sa isang banda, andyan yung mga masayahin at maniningning na diwa. Tapos, sa kabilang dako, andyan si Silim. Nakasuot ng itim na barot saya, laging tahimik, laging nag-iisa. Kasama lang ang mga libro niya, ang kanyang kuwago at ang mga kuliglig. Siya yung quiet kid sa corner. At ito yung pinaka-relatable na parte. Kahit gaano siya kaiba, ang gusto lang naman niya talaga ay yung matanggap siya, yung magkaroon ng mga kaibigan at yung maramdaman na kabilang siya. So, dito na magsisimula yung medyo masakit na parte ng kwento. Dahil sa sobrang pagnanais niyang mag-fit in, gagawin niya ang isang bagay na sana'y hindi na lang niya ginawa. Ang talikuran kung sino talaga siya. Isipin niyo yung sakit nun, kinakausap niya yung alaga niyang kuwago, tinatanong, bakit kaya ayaw nila sa akin? Dahil ba iba ako? Grabe yung self-doubt. At doon siya nagdesisyon na kailangan niyang magbago. At hindi lang to basta fake it till you make it, ha? As in, literal niyang pinintahan ng ngiti ang malungkot niyang mukha. Parang nagsuot siya ng maskara. Tinapon niya ang itim niyang kasuotan at pinalitan ito ng damit na nagniningning. At isipin ninyo yung bigat nun, dahil heto yung crucial part eh. Ang tunay niyang kapangyarihan ay nagmumula sa dilim. Pero para lang tanggapin siya, nilalaban niya yung mismong source ng lakas niya. Pinipilit niyang magpalabas ng liwanag na hindi naman talaga sa kanya. So anong nangyari? Dito na nag-backfire ang lahat dahil yung pagpilit niyang magbago, yun ang naging simula ng kapahamakan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Kasi hindi mo naman kayang labanan ang sarili mo ng matagalan, di ba? Unti-unti, nauubos ang lakas niya. Hanggang sa, ayun na nga, bigla na lang, bumigay siya. At boom, sumabog yung tunay niyang kapangyarihan, yung puro at malakas na dilim. Pero yung ibang diwa, imbes na intindihin siya, nagulat sila, natakot, at itinapoy siya. Kaya wala siyang nagawa kundi magtago sa likod ng mga ulap, nag-iisa at hiyang-hiya. Pero, heto yung part na ang galing eh. Kasi habang nagkakaroon ng personal na krisis si Silim, yung mundo mismo nagkakakrisis din. Habang nag-isa siya at nasasaktan, ang mundo sa baba ay nasusunog na pala sa sobrang liwanag. Malinaw na patunay na kailangan talaga ng balanse. So dito na yung turning point ng ating kwento. Dito magsisimulang maghilom si Silim at kasabay niyan, yung mga diwa ng liwanag may malaking realization din sila. Habang nag-iisa siya doon sa dilim, yung dilim na dati niyang tinatakbuhan, doon niya sa wakas nahanap yung espasyo para huminga, para tumigil sa paglaban sa kung sino siya. At ito guys, ito yung golden moment. Dito niya nahanap yung totoong kaligayahan, hindi sa pagbabago para sa iba, kundi sa pagyakap sa sarili niya. Narealize niya na ang kanyang kadiliman ay hindi pala isang pagkakamali, kundi isang regalo. At habang nangyayari yan sa kanya, sa baba naman, naggising na sa katotohanan ang mga diwan ng liwanag. Nako, mali pala tayo. Ang kanilang perpektong mundo ay sobrang nakakapagod na pala. Kailangan nila ng pahinga, kailangan nila ng dilim, kailangan nila si Silim.
At dito, papunta na tayo sa napakagandang resolution ng kwento kung saan sa wakas ay naibalik ang balanseng nawala. Kaya hinanap nila si Silim. At nang magkita sila ulit, grabe, humingi sila ng tawad. Mismong si Batala ng Aba ang bumasba sa kanilang muling pagsasama, hindi para ibalik ang dati, kundi para simulan ang isang bago at mas balanseng mundo. At dito nalikha ang unang gabi. Ang ganda, no? Dahil ang kakaibang regalo niya na dati kinutya, yung pala ang magbibigay sa lahat ng pahinga at ginhawa. Kaya pala ang gabi ay hindi lang kawalan ng liwanag, ito ay ang presensya ng kapayapaan na dala ni Silim. Kaya ang aral dito para sa atin ay simple lang. Ang tunay na harmony ay hindi nangangahulugang lahat tayo ay pare-pareho. Nasa pagse-celebrate siya ng ating mga pagkakaiba. Lahat tayo ay may liwanag at dilim, may saya at lungkot. At okay lang yon, hindi yun kahinaan. Yun ang bumubuo sa kung sino tayo. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Anong bahagi ng dilim mo? Yung pagiging mahiyain mo? O pagiging seryoso? O pagiging emosyonal? Ang baka isa palang regalo na naghihintay lang na iyong yakapin.